Iglesia ni Cristo, hindi niya kayang tindigan. Isa si Aling Lydia Manuyag sa mga nakasaksi sa dapat sanay mabuting pakikipag-usap sa mga dating kasama sa INC sa pangunguna ni Marcos Mataro. Subalit ang pag-uusap na ito'y nauwi sa matinding pananakit sa mga kasama ni Mataro. Bukod dun sa pagbabanta, sunod-sunod na yun eh. Nung nangyari dun sa Jollibee, nandun ako. Sinubukang magsampa ng kaukulang kaso ng grupo dahil sa nasabing pananakit. Subalit ito'y binasura ng piskal ng San Fernando, Pampanga. Nang magsampa naman ang kabilang grupo ng kasong frustrated murder laban kay Mataro, pinaburan ito ng piskalya. Kasi po, yung pangyayari sa Jollibee, kami po yung binugbog, sinaktan, pagkatapos binaliktad po nila. Ang nangyari po, kami pa po yung idinamanda at kami raw po yung kinasuhan pa po kami ng frustrated murder. Dapat po sa kanila po ang demanda, kaya lang po nabaliktad po ang mga pangyayari. Ngunit sa tuwing nagkakaroon ng pagdinig sa naturang kaso, nakakaranas umano ng pangaharas maging ang abogado ng grupo nila Mataro. Umaasa ang grupong The X-Man na bibigyan ng kaukulang pansin ng otoridad ang pagbabanta sa kanilang buhay ng mga dati nilang kasamahan sa INC at mabigyan ng katarungan ng pagpaslang sa kanilang kasamahang si Mataro. Kami po'y humihingi ng tulong sa otoridad na sana po mabigyan po kami ng proteksyon sapagkat sa marami pong bantang nararanasan namin, natatanggap namin, na galing sa mga dating kasama namin dyan sa Iglesia ni Cristo. Sana po mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay at napakasakit sa amin na siya ay nabawas sa aming grupo. Kaya nananawagan po ako sa mga kinauukulan na sana po huwag niyong ipagwalang bahala ang pangyayaring ito at magkaroon ng agarang investigasyon at hustisya ang pagkamatay ni Brad Marcos Mataro. Glenn Tabilisma para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Glenn Tabilisma para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.